So ngayon pong araw na ito ay tatalakayin po natin ang ikatatlo pong salitang binikas ng Panginoon habang siya po'y nakapako sa krus ng Kalbaryo. At ito po'y may pamagat na, Behold your son, behold your mother. At ito po'y makikita natin in the book of John chapter 19 verse 25 up to 27. And I quote, Now there stood by the cross of Jesus his mother and his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus therefore saw his mother and the disciple whom he loved standing by, he said to his mother, Woman, behold your son. Then he said to the disciple, Behold your mother. And from that hour the disciple took her to his own home. Dito po makikita po natin ang puso po ng Panginoon Jesucristo, punong-puno po ng concern kay Mary sa mga nanay. Bakit po natin sinabi yun? Sapagkat bago po siya malagutan ng hininga, ay siniguro po niya na si Mary ay hindi po mapapabayaan. Hindi makakaligtaan. At ito po'y kanyang itinagubilin sa kanya pong minamahal na alagad. At yun po ay si John the Beloved. Walang sabi po ng binasa po nating katotohanan, nung araw pong yun, si Mary po ay hindi na nag-isa. Siya po ay sumama na sa bahay ni John at tinuring po siya ni John na ina at siya po ay tinuring ni Mary anak. Sapagkat si Mary po ay wala ng asawa, si po ay maagang namatay. At ayaw ng Panginoon na si Mary ay mapabaya. Dapat ganito po tayo mga minamahal pagdating sa ating pong mga magulang. Na lagi po nating isipin yung kanila pong paghihirap nung tayo po ay binubuntis. Lalo na nung sila po ay mga anak. Marami po nagsasabi mga magulang na nung sila po ay mga anak, almost yung isa pong paa nila ay nasa bingit ng hukay. Hindi po talaga biro ang mga anak. Alam mo ba ninyo na mas gusto po ng mga nanay natin na marinig sa labi natin, mahal natin siya. Ano man siya, ano man meron siya. Gusto po niya na alalahanin natin siya hindi lang pagkaarawan niya, may okasyon, o Mother's Day, kundi bilang ina ng kanyang mga anak na nagluwal sa atin. Namadama po niya yung malaki pong pagpapahalaga natin sa kanya. Na kahit paano sa ganito pong bagay, mapaligaya natin ang puso nila. Alam niyo po, ang pera po, secondary lang yan. Material things. Ang primary po na nais ng mga nanay ay yung pag-ibig, respeto, paggalang, pagsunod ng mga anak. Ito po ang mahalaga sa kanila. Hindi ko naman po sinasabi po na wala pong karapatan ng mga anak. Hindi lang po sila, maging yung iba pa at marami pa na humanap ng magandang bagay sa magulang nila. Pero in absence of that good things, na gusto po ng maraming makita sa kanilang mga ina, na hindi po ground na yun para i-disrespect natin sila. Hindi po ground yun para mawalan po tayo ng galang pagsunod. At higit sa lahat, isumagot po tayo pag gumalang at pag magpakita ng pag-ibig sa kanila. It is totally wrong. Kaya lagi po nating isipin, sinilang nila tayo. Hindi tayo aksidenteng lumabas. Kasi sila po'y bigay ng Diyos sa atin. Kung meron man tayo nakikitang kakulangan sa ating mga ina, ay tayo pong magpuno. Parang iba sa inyo ay hindi matanggap ang bagay na yan kasi ang sabi ninyo ay, buti pa hindi ako naisilang kasi ito lang naman yung nangyari sa akin. I sympathize with you. Pero huwag natin kakalimutan, maaring ang iyong ina ay wala sa kakayahan para ibigay ang gusto mo. Nag-i-struggle siya kung paano ka bubuhayin. Nahihirapan siya makasurvive sa mundo ito. Maaring hindi siya edukado,
siya illiterate, laki sa hirap, maraming hindi alam. Kaya kung yun ang titingnan mo, ay hindi nga magiging magandang attitude mo sa kanila. Pero kung titingnan mo na pinipilit niyang gawin kung anong maganda para sa iyo, magpapasalamat ka sa Diyos sa buhay niyo. Ano pong sabi po ng Colossians chapter 3 verse 20? Children, obey your parents in all things. Sundin daw natin mga anak ang ating mga magulang sa lahat ng bagay. Kasi wala namang magulang na magsasabing maging prostitute ka, mag-drugs ka, uminom ka ng alak, magnakaw ka, pumatay ka, maging terorista ka. Wala pong magulang na magsasabi. Especially tayo po yung nasa Panginoon. Hindi man natin gusto, sasabihin nila, ayaw natin na para sa atin nag-iigpit sila. Hindi lahat ng gusto natin ay nasusunod. Sumunod daw po tayo ng utos ng Diyos. Of course, hindi ko po sinasabi na pag nag-utos yung magulang mo ng masama, magnakaw ka, maging prostitute ka, maging adik ka, maging puser ka, maging terorista ka, pumatay ka, isusunod ka. Inuulit ko kanina pa, walang magulang na nasa Diyos ang mag-uutos nito. Pero may mga bagay po silang sinasabing ayaw natin, lalo na pag tayo po ay nagiging youth na. So po natin maging independent, mag-boyfriend, mag-girlfriend, ayaw na po natin napapagsabihan. Ayaw na po natin napapaalalanan. Ang katwiran natin, malaki na ako, alam ko ginagawa ko, nag-aaral ako. Di ba pinag-aral mo ako? Masama bang umibig? Kaya sinasabi nila sa atin, uwi ka ng maaga, huwag ka magpapagabi. Hindi ka dapat nagpapahatid sa lalaking yan. At hindi ka dapat sumasama sa kanya. Kakain sa labas nang wala kaming alam. Ayaw po natin. Pero ang sabi po ng Biblia ay malinaw. Children, obey your parents in all things. In all things. For this is well-pleasing to the Lord. Yun daw pagsunod natin sa ating mga magulang sa lahat ng bagay. Kasi nga hindi sila magtuturo sa atin ng pangit at malit, ipapahamak tayo. Lahat pa sa kabutihan natin. Ito daw pong bagay na ito ay nakakalugod sa Panginoong Hesus, sa Diyos. This is well-pleasing to the Lord. Do you want to please God? Do you want to please the Lord? Then, obey your parents in all things. Yung pagsunod po sa ating mga magulang sa lahat ng bagay, hindi po ibig sabihin nun, murmuring, complain, retaliation, resentment, bitterness, unforgiveness, pagdadamog, pagkairita, galit, pagpapahiya sa mga magulang mo sa harap ng maraming tao, pagtataas ng tinig. Hindi po yun ang ibig sabihin. Ang ibig pong sabihin is obedience. Kung anong sinasabi nila, sundin natin. Yun pong ibig sabihin. At ito po ay nagbibigay sa Diyos ng kaluguran. It is pleasing or well-pleasing to the Lord. Listen to your father who begat you, and do not despise your mother when she is old. The more na nakakaedad na po ang ating mga ina, ang ating mga ama, the more na mahalin natin sila. Na kahit malayo po sila, communicate to them. Send greetings. Send word of love and encouragement. Hindi natin kinakailangan maging milyonaryo para magdala ng pasalubong. Ano po yung kaya natin? Sa gitna ng kalagayan natin, i-appreciate nila yun. Nagpapakitang mahal natin sila. Question. Irespeto lang ba natin ang ating ina, ang ating magulang? Pag maganda ang natatanggap natin at pag hindi natin gusto ay hindi na natin sila irespeto. Hindi po yun ang nature ng love. Ang pag-ibig po hindi nakabase sa ibibigay nila sa atin at tatanggapin natin sa kanila. Ang pag-ibig po ay nakabase sa katotohanan ng mahal nila tayo, sinilang, pinaghirapan, pinagsakripisyohan yung ating pong paglaki. At ang ating response ay pag-ibig. Ano man ang kalagayan nila, may kakulangan man sila. Kaya hindi nyo napansin ang binibigyan ko po ng diin sa inyo mga minamahalay ang katotohanan. Hindi tayo lumabas sa mundong ito nang walang ating mga magulang. Yan po ang pinakabuod ko. Huwag nating kalimutan yan. Maraming mga anak nagtatakwil ng magulang. Pero yung mga magulang na may takot sa Diyos, hindi nagtatakwil ng anak. Napakarami ko pong pagkakataong nakakita. Yung mga anak, walang galang sa mga nanay, sinasagot, pinagdadabugan, binubulyawan. Ano pong ganti ng mga ina na makadiyos? Iyak, luha. Taghingi ng tawad sa kasalanan ng mga anak. Pagluha, minsan isang araw, 2, 3, minsan isang linggo. At alam, pakialam yung mga anak o yung mga magulang nila biglang nagkasakit na hindi nila alam ang dahilan kung bakit. Sila ang dahilan. Puno ng kabigatan sa nilang napakapangit na asal.
Ito po yung gusto ko pong ibaon sa puso niyong lahat, mga anak. Yung nagpakahirap ang inyong mga ina para buhayin kayo. Mula sa sinapupunan hanggang pagsilang hanggang sa inyong paglaki. At kadalasan nga kahit may asawa na kayo, may mga anak na kayo, yan pa rin. Ang naalala ko po yung nanay ko noon, lagi po siya nagluluto, naglilinis ng bahay. Lagi niyang sabi sa akin, anak, yung likod mo, huwag mong pabayaan matuyuan ng pawis. Ano po yung sinabi sa inyo ng inyong ina na minahal ninyo, tumimo sa puso niyo, pagpapakita ng pagmamalasakit sa inyo? May naalala ba kayo? Huwag nawa na yung maalala nyo lang yung para sa inyo yung pangit na asal nila, nakita ninyo hindi maganda sa buhay nila, na hindi nyo in-appreciate yung kanilang pinagpagali sa inyo. Huwag nawang yun po yung mapansin nyo. Dahil marami silang ginawang mabuti sa inyo. Yun po ang tinatanong ko. Ano po ang naalala nyo? Sa dami ng ginawa ng inyong ina sa inyo, bakit daw kayo magduduel na para sa inyo yung pangit? At hindi nyo gusto? Wala ba siyang ginawang maganda? Hindi ba yung ikaw ay ipaglihim? Mahirap na trabaho yan. Di ba magandang bagay yan? Isilang ka, mula paglabas mo, nasa tabi ka ng ina mo. Pinapasuso ka. Ayaw kang malamukan, maarawan, malangawan. At pinipilit bumangon para lamang timplahan ka ng gatas habang ang ama mo'y nagtatrabaho at naghahanap buhay maring sa ibang bansa. Sino umako ng lahat ng tungkulin? Your mother. Kapag nakakita po tayo ng magulang, may kakulangan man pero dama natin ang pagmamalasakit. Napakapalad mong anak. Ipagmalaki mo ang mama mo, ang nanay mo. Ibalita mo sa buong mundo siya ang nanay mo. Huwag mo siyang ipagpalit sa tita mo, bumili ng kotse sa'yo, pinapunta ka ng Japan, pinapunta ka ng Dubai, pinapunta ka ng Hong Kong, ng Macau. Kung saan ka pa pinapunta, pinag-aral ka, binigyan ka ng kondominyo. Huwag mo ipagpalit ang nanay sa kanila. Hindi silang nagsilang sa iyo. Ang nagpakahirap sa iyo, hanggang sa huling sandali natin sa mundong ito, ay nanay mo at siya ang kasama mo hanggang i-rapture tayo ng Panginoon. So, hindi ka niya iiwan. Sa panahong kailangan mo siya, nandiyan siya. Sa panahong ayaw mo sa kanya, nandiyan pa rin siya. Ang nanay habang panahon, nanay, mahalin natin siya. Igalang, respetuhin, sundin. Huwag nating sagutin, huwag nating pagdabugan, huwag nating irapan, huwag nating ipakita na malaki na tayo at ipakita yung ating paglapastangan sa ating magulang. Behold, your mother is your mother.